Minsan ba pakiramdam mo na hindi ka na makaahon sa cycle na sahod loan, sahod loan? Alam ko yung pakiramdam na laging kapos. Laging maraming inaasikasong utang. At hindi makapag-ipon para sa pangarap. Hi, this is Mavi. Meron akong isi-share sa iyo na video na kung saan ito sigurado makakapagpabago sa pananaw mo sa buhay. Isang OFW na nasa Hong Kong na ngayon may ginagawang side hustle at ngayon hindi na siya nakakautang sa kanyang employer. Ang good news niyan, nakakuha pa siya ng 2 apartment na pinaparenta niya ngayon. Panoorin mo ang video na to. Currently, dito ako sa Hong Kong for 25 years. Sino nakarelate dyan ng mga OFW? Dito na pumuti yung buhok ko sa Hong Kong na namatay si nanay ng 1-year-old pa lang ako. So, sa buhay, pag walang nanay, yung mahirap. Kayod muna kami para makakain kami, makabili kami ng daing na lang palagi yung ulam namin. Hanggang grade 6 lang ako, tapos nag-enroll ako ng first year. Yung pag first year ko, hindi ko na kinaya kasi nag-working student ako. Nagpasok ako sa school, 4 days lang sa 1 week yung pasok ko. Kasi yung Friday, nag-akyat na ako yan sa mga niyog. Nag-akyat na ako yan para ibinta namin sa bayan. Kaso nandito na ako sa Hong Kong, almost half na sang buhay ko is dito na sa Hong Kong talaga. No? Kasi 55 ako ngayon, tapos yung 25 years na ako dito sa amo ko. From nag-start ako sa kanila, every month talaga may utang ako. Tapos yung utang ko napakalaki pa, 60,000. 60,000. Pagkatapos na yung 60,000, rilon-rilon, kumbaga, at least walang tubo. Kung sa bangko dito kasi malaki ang tubo. Nang time na yun, na utang na lang utang kay amo. Itong nag 2 years na to, na nag-live good na ako, hindi na ako nakautang kay amo. Mga weekend time ko, during sa trabaho ko, yung live good na. Kahit nagmamap ako, nakikinig ako ng mga trainings ni Coach Fernan, ni Ma'am Janet, kung kay sino lang dyan sa YouTube, habang nagmamap ako, habang naghugas ako ng mga plato, basta yung may headset ako para mabilis ko maaral yung live good. Kakita ko si live good, dito na ako bumaliw-baliw kay live good. Alam niyo kung bakit? Ano kaya ito yung live good na to? Seryoso ko kaya ito sa buhay ko? Sabi ko, nagkakuha ako ng 2 unit na bahay. Ngayon may ginaparintahan ko 2 unit. Una lang, isa lang yung una pa lang. Pero ngayon, yan siya, 2 unit ang kinuha ko. So live good na yun ang nagbabayad, hindi na yun sa sahod ko. Dati alam mo kung bakit? Ang daming utang ko sa totoo lang. Kasi siyempre, kapatid ko, mga pamangkin ko, tatay ko, tapos yung anak ko college pa, pero pasalamat talaga ako sa Panginoon na dumating si live good sa buhay ko kasi alam mo kung bakit? May savings na ako sa bangko sa 25 years ko, hindi lang naman ako nakasave. Kumbaga, sinayang ko lang ang buhay ko na wala akong savings, bigay ko lahat sa kapatid ko, kung sino-sino lang yung natulungan ko. At saka yung college pa yung anak ko ngayon, hindi ako naghirap sa totoo lang. Hindi sabi na mayabang ako, no? Pero what I mean is, kung gaano si live good sa buhay natin, kung gaano siya mag-provide, ginamit siya ng Panginoon na i-provide yung needs natin. Alam mo, biro mo sa 2 years, hindi na ako, mismo si amo, nagtaka na bakit hindi na ako nakautang sa kanya. Sa totoo lang, hindi ako naalis ng utang sa amo. Grabe, nakaka-inspire, ano? Ang dating laging nag-aalala sa pera, ngayon may sariling rental properties na at hindi na kailangan mangutang. Imagine mo kung ikaw yung nasa posisyon niya, paano magbabago ang buhay mo? Hindi imposible, kailangan lang ng diskarte, tiyaga at tamang opportunity. Kung gusto mong malaman kung paano rin magsimula sa side hustle na pwede magpabago sa buhay mo, mag-comment ka lang dito para matulungan ka kung paano ka mag-umpisa.